Welcome to Donmar TV News Channel. Bilang mayor, ang sanang inaaksyonan mo ay ito. Yan ang hindi ko maintindihan. Alam mo na nga may Delta variant. O sa'yo na nanggaling na nangangamba tayo na merong Delta variant. Pero bakit ganito ang ospital ninyo sa Maynila? Paki-explain. Paki-explain, Isko Moreno. Kaya tuloy ang tanong ng sambayan ng taga Maynila, nasaan ka ba? Where are you? Where are you? Ha? Alam mo may mga bagay kang hindi kontrolado di ba? Sa buhay, lagi niyong tatandaan to, sa buhay, meron tayong mga bagay na hindi kontrolado. At yung mga bagay na hindi natin kontrolado, wag na nating sisihin, pag-aksayang pa ng panahon, o kaya banatan pa. Kung meron ka naman pwedeng gawin. Halimbawa, yan. Bakit hindi mo na lang ayusin yan? Bakit hindi mo na lang ayusin yung ganyang kagulong pila? Ayan ang super spreader. Isko, where you? Yung totoo, where you? Nire-report ba ito sa'yo ng mga tauhan mo? Yung tanong ko lang. Hindi ako nang tatanong, laman ako. Huwag mong sabihing good problem na naman yan. Dahil maraming gusto magpabakuna. Mayor, sana kung ang mahahawa lang Maynila, sige lang, go lang. Diba? Totoo bang may movie ka pa? Hindi ka na nasiyahan sa TikTok mo? Talagang kailangan mo maglabas pa ng movie? Totoo ba yung movie na yan? Kung totoo yan, naku po, kapal din Pero sa bagay, sabi nga nila pagka merong pelikula, libreng kampanya, di ba? Kaya marami nagkakapelikula, nagkakaroon ng mga TV series pagka pagka malapit na eleksyon Sabi ko nga, grabe naman Grabe talaga. Ay nako. Hindi nga, totoo ba? Nasa TikTok niya yung movie niya. Tingnan ko nga yung TikTok niya. Grabe ka naman, Isko. Ano ba yan? Isko Moreno ba? Ba't ganun ka Isko Moreno? Ha? Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, Isko Moreno? Anak ng tutsa. Ito ba yung gusto ninyo? Hala. Wala nang kuwinta. Wala na talaga. Wala. Alam mo, kaya ito walang biro ito Kaya ako kaya ang taas ng, alam mo ito, walang biro. Meron akong kakilala na medyo malapit kay Mayor Sara. Alam mo, ito seryoso ito. Sinabi ko nga tinext ko. Boss, baka pwedeng pakisabi kay Mayor Sara, wag nang patulan si Isko. Kasi sa totoo lang, ang ganda, ang gustong-gusto ko kay Mayor Sara, alam niyo kung ano? Yung napaka-professional niya. Hindi siya yung mapagpatol. Professional siya. Tapos yung talagang very presidentiable. Talagang kakatakutan, gagalangin mo. Hindi katulad itong apprentice ni Mar Rojas na lahat gagawin para sumikat. Diba? Magpipedicab. Grabe, ewan ko lang Eto, pag nanalo ito si Isko na presidente, kawawa talaga bayan natin. Sabi ko sa inyo. Tingnan mo naman yung attitude dito sa kesyo nagkaroon ng Delta variant, di ba? Na parang sabi niya, nangangamba sila. Baka kasi 3 week, 3 weeks inabot yung resulta ng Delta variant, di ba? Sa kanila, baka daw kumalat na. In the first place, Mayor Isko, in the first place,
kahit hindi nyo alam na may Delta variant o wala, dapat sana higpitan ninyo. Higpitan ninyo yung lugar ninyo. Wala akong biro wala namang pong masama na mag-open na yung ekonomiya natin. Alam mo kasi napupunta ako sa iba't ibang city. Nakikita ko naman nag-o-open naman yung ekonomiya nila. Pero very strict in implementing. Nagigets nyo ba? Kahit nga Quezon City, nakakapunta ako. Sa Makati, nakakapunta rin ako. Maging sa Ortigas, nakakapunta rin ako. Dito siyempre sa Taguig, nakakapunta rin ako. Pagka nag-implement sila ng grabe talaga. Ino-open yung ekonomiya, pero implement talaga minsan halimbawa, kumain ako dito sa Taguig Tapos nakalimutan ko lang kasi kakakain ko lang, so tumayo na ako. Minsan nakakalimutan mo, di ba? Pagkakain mo, nakalimutan ko mag-face shield. Papaalala sa'yo, boss, pakisuot po yung face shield. May ganun. Sabihin, even if walang Delta variant, tuloy-tuloy, maganda yung ng tao. Dito, bakit hinahayaan to? Seryoso, tanungin ko sa inyo, mali ba ako na punahin ko ito? Kasalanan ko ba na nagkaganito itong mga tao dito? Ayan, isipin nyo yan Meron tayong pandemya, ganyan. Sabi ko, grabe nga naman, Grabe talaga. At ito, dito kayo magtataka. Yung mga iba pang taga Maynila, proud na proud pa sila. Ay, grabe. Tapos may patakaran pa dyan na, walang biro ito Meron kasi akong kaibigan na taga Maynila na may COVID. Meron talagang patakaran sa kanila na idadalhin mo, parang sasabihan sila na talagang kailangan magpa-quarantine. Sabi ko, wala namang problema kung wala kang sapat na quarantine. Ibig sabihin, yung bahay mo, nasa isang bahay lang kayo, nasa isang room lang kayo magkakapamilya. Itong kakilala ko hindi Itong kakilala ko nasa, sabihin may bahay naman, may kwarto na nakaseparate sila. Pero may tipo pang pagbabanta na kesyo, hindi talaga pwede, patakaran yan. Kailangan nyo talaga i-quarantine. Sa loob-loob ko, bakit reactionary na lang ang ginagawa? At saka tandaan nyo ito pag ginawa nila yon, lalo lang matatakot yung iba na magpaswab. Ang akin ganito, maganda sigurong gawin nila, ikausapin ng maayos. Ma'am, meron hubak sa inyong meron hubang quarantine? Sabihin, maise-separate po ba kayo doon sa mga kasamahan nyo sa bahay? Kung sabihin wala, di tsaka nyo kunin, tsaka nyo i-quarantine. Ngayon, kung meron naman, bakit mo dadalhin dyan na yung space para dun sa tao na yon, sana na ibigay na lang doon sa mga taong walang space sa bahay nila. Diba? Yung sabi ko, simple-simple nun. Pinagpipilitan na i-quarantine. Sabi ko, bahala kayo, gulo nyo talaga dyan. Kasi kung ganyan na mangyayari, matatakot lalo yung tao magpaswab. Kasi parang takutan na, kailangan yung hindi pwedeng diyan ka lang. Masyadong Di ba, Madam Virginia? Tuloy natin. It's dagdag sa 22 nabuksan na noon. Ngayong araw may inilaang tig 300 na first dose ng COVID vaccine sa 6 na ospital dito sa Maynila na nagsisilbing vaccination site. Pinaiigting ng syudad ang pagbabakuna dahil sa patuloy na pagkalat ng COVID-19 sa bansa, kasama na ang Delta variant. Ang Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center vaccination site may dagdag na 350 doses. Si Maricel, 2 a.m. pa lang, nakapila na. 2 a.m. para umabot kami sa 300 na Tinan mo yun, 2 a.m. 2 a.m. nakapila na. Jobber the Good Book, aloha mga kabayan, bye back. I'm back, love you all.
number. Pang 200, takot po. Kaya po nagpapa-inject kami. Kaya po nagpapabaksin. Kanina umabot na sa 1 milyong doses ang naiturok na sa Maynila. Mahigit 600,000 naka-second dose na. Ang Taguig City Government naman, nilinaw na hindi raw nakatapak sa syudad ang OFW na nakitaan ng Delta variant noong may sakit pa ito. Sumailalim ito sa quarantine pagdating sa bansa noong Mayo at nakalabas lang daw nang gumaling na. Base naman sa pinakahuling ulat ng Octa Research, kasama sa mga lokal na pamahalaang high risk sa COVID-19 dahil sa napakaraming daily cases ang Davao City, Iloilo City, Bacolod, Makati, General Santos City, Baguio City, Laoag, Ilocos Norte, Santa Rosa at Butuan. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Hindi na talaga mo. Ewan ko ba? Hindi, kaya nga kanina nakita nyo, di ba? Nakita nyo yung aking, sino hong nakabasa nung aking post sa Facebook, di ba? Meron akong ilang katanungan. Ito'y katanungan lang naman sa mga taga Maynila. Tinatanong ko Hyacinth Lee, maraming salamat palakpakan. Oh, thank you very much yan ang pampagana, yan pampagisig yung mga ganyan. Hyacinth Lee, salamat po. Thank you very much. Tingnan nyo ito papakita ko lang. Itatanong ko lang sa inyo ito para sa mga kababayan natin sa Maynila. Meron akong tanong, okay? Ito lang, simple lang naman yung tanong ko. Sabi ko nga pakisagot lang ito. Okay? Kayo hong mga negosyante at saka mga Manilenyo. Okay, pakisagot. Mga negosyante sa Maynila, madali na bang magnegosyo ngayon diyan? Yan ang aking tanong. Kayo mga negosyante, madali na ba sa City Hall? Pangalawa, wala na bang porsyentuhan? Yan ang tinatanong ko po. Wala na bang porsyentuhan dyan? Wala na bang mga palakad-lakad dyan? Tanong ko yan Kasi may mga balita talaga na ganyan. Okay? Hindi ko sinasabing ito'y panahon ni Mayor Isko Ang sinasabi ko, yun noon. Okay? Ang tanong, nawala na ba? Okay? Alam nyo kung bakit? Naalala ko noon si Mayor Rodrigo Duterte ng Davao noon. Alam nyo kung saan siya nag-table? Nag-table siya mismo dun sa baba ng City Hall nila. Na para pwedeng lumapit yung mga tao, talagang kausapin siya at ireklamo. Kaya nga 'di ba sabi niya pag lumagpas ng 24 oras ba 'yon? Na yung papel mo sa table mo, ibig sabihin may ginagawa ka ng magic. Oh. Kaya ito yung pangatlong tanong ko. Ilang araw matapos ang mga permit na hinihingi sa Maynila? Ilang araw bago mapirmahan ng mga authorized na yung mga magsisignature dyan? Di ba? Alam mo naman pagka magnegosyo, napakaraming signature. Di ba pag kukuha ka lang ng business permit, napakaraming signature. Di ba? Ang tanong, gaano nakabilis ang signature? Number 4, kamusta naman ang pila sa City Hall? Ito ang pila sa vaccine, di maayos Sus, ginuog yun Number 5, kamusta mga nanghihingi ng lagay sa mga maliliit na negosyante sa Maynila? Ulitin ko, hindi ko sinasabi ngayong panahon na ito Ang sinasabi ko noon, ibig sabihin yung mga negosyante, yung mga nasa bangketa, yung mga may maliliit na stall dyan sa Maynila. Kamusta na ba yung mga nanghihingi sa inyo mga barabarangay? Nawala na ba? O nawala lang ng saglit? O nawala lang pag nag-iikot si Mayor Isko Moreno? Yung tanong, yun lang ang tanong ko. Nawala na ba talaga? Yung mga lagayan dyan sa mga maliliit na mga tindahan dyan. O, di ba? O, wag niyo sabihin mismong si Mayor Isko nagsabi noon, di ba? Totoo, nung nag-iikot siya na meron talaga mga barangay na nilalagyan yung mga tao. O. Para mag-operate yung mga tinda-tindahan, yung mga nandiyan sa tabi-tabi. Ang tanong, ito ang tanong ko nga Alam ko na wala yan nung nag-ikot si Isko. Pero ang tanong, ngayon ba, wala na?
Eh kung pakitang tao lang yon, mga isang linggo, isang buwan lang nawala yon, at ngayon bumalik na. Anong meron doon? Bakit ganon? Oh. 'Di ba?